Hello mga guys, meron tayong paggap dito na amplifier na ang tawag nito ay wirings amplifier. Kasi yung kanyang power output or transistor ay naka-wiring siya. Yan. Ito, tingnan po natin. Yan po ang kanyang silicon transistor or power output. Yan po ang kanyang number. Pare-parehas po yan. 4 na piraso. Yan o. Pinalitan ko po yan dahil nasira yan. Lahat, pati yung speaker na yan ay nasira din. Ito ang kanyang dati. Ito yung kanyang dating transistor. Ayan, nasira po yan lahat yan. Ngayon, ang ginawa ko dito, dahil baguhan ako sa amplifier na ito, dahil ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong ampli, style ng ampli, ay ang pagbunot ko dyan ay isa-isa. Isa-isa ko yan. At nilagyan ko ng number ng bawat linya na kulay blue. Nilagyan ko siya ng 1, 2, 3, 4. Dahil yan ay magkaiba-iba ang koneksyon at walang nakalagay dito na indicator niya kung ano yan. Kaya ang ginawa ko ganyan. Inalam ko na lang kung saan dito yung base, collector, emitter. Ang base collector emitter nito ay ito po. Ito yung base. Ito yung collector at emitter. Yan. Parallel po yan. Itong base at collector ay parallel. Pero itong emitter hindi po magkaparehas. Sa aking tingin dito, hindi magkaparehas eh. Dahil parang iba ang pinuntahan. Kaya ganyan ang ginawa ko. Dito sa baba din, dito sa baba na linya, ganun din ang aking ginawa. Inisa-isa ko rin yan. Parallel din dito. Ngayon, ang aking ibabahagi, mga guys, kasi kadalasan dito na nasisira itong resistor ang tawag dito na 150 ohms. Ngayon hindi ko na makita ang number nito. Ang pinagkuhaan ko ang number dahil ito pares lang sila doon. Kaya lang ito ang tawag nito PNP ay NPN transistor. Ito left base. Ito naman isa na ito TIP41C ay PNP naman, ito left base din. Tapos itong isa nito, ang number yan ay H1061. NPN din yan. Parehas sila dito na NPN. Left base. Dahil ito, may connection dito, tinignan ko yung kanya. Dito ko binasi yung nasunog na transistor.
ay resistor. Kaya nakuha ko nito, doon ako kumuha ng kaparehas niya. Kaya ito 150 ohms ito. 150 ohms din ito. Ngayon, ang tanong, aalamin natin kung ano yung mga supply voltage sa bawat positive at saka negative supply. Kasi ito, positive negative supply ito. Hanggang dito malalaman natin kung ano, sasabihin ko po sa inyo kung ano ang biasing supply nito, para pag magkabit tayo ng ganyan, hindi po tayo masisiraan at alam po natin kung ano yung tamang biasing supply. Okay, start na po tayo. Ngayon, ang aking test probe ay na negative sa ating digital ay nakakabit na po dito sa negative speaker. Dahil itong isa na ito, itong isang linya na ito, itong linya na ito, pababa yan, ay positive speaker out yan. Ngayon, nakasaksak na siya, oh. May supply na rin, no? Ang gagawin natin, switch natin itong aking tester. Tapos yan, switch natin. Sa positive supply, ilan ang nare-reading natin? Ay mayroon siyang 46 volts. Dito rin sa negative supply, mayroon din 46 volt. So sa negative, sa positive and negative supply ay mayroon tayong 46 volts. Punta naman tayo ngayon dito sa biasing, supply sa biasing. Ito yung base. Tingnan natin kung mayroon tayong marireading dito sa taas, na ito, itong taas na ito. Yan yung positive line. Papunta dito sa transistor power output. Ito yung kanyang base. O 0.3 volts negative. Sa kabila, sa emitter, halos wala na, o 0.1 na lang. Ngayon sa collector tayo, punta tayo sa collector. Yung collector na ito ay ang pinanggalingan nito ay doon sa positive volts. So mayroon tayong makukuha dito na ilan ba? 46 volts ang makukuha natin dito. Sa kabila naman, sa baba, sa kabilang linya na ito ay ito yung negative line. Ito mayroon tayong supply dito na 46 negative volts. Tingnan natin ngayon dito sa baba kung mayroon tayong makukuha na supply dito sa base collector emitter niya. Dito sa baba ay ito yung kanyang base. Mayroon tayong makukuha na 46 negative volts. Dito naman sa emitter mayroon tayong nakukuha na 44 volts negative. Yan ang kanyang biasing. Dito naman sa collector
sa collector niya, ito naman ay 0.4. So, wala na siyang makukuha, wala nang supply dito, wala nang mataas na supply dito. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, pangalawang test natin para masigurado natin na wala nang hissing ito. Tanggalin ko yung test probe ko dito sa negative speaker. Ayan. Negative speaker. Tapos, magbo-voltage tayo dito sa base emitter. Yan po ang technique. Ingat lang po tayo sa pagtitis dito. Baka may sundot po natin dahil may power nito. May power na yan. Naka-supply yan. Mataas yan. Pag nagkamali po tayo ng pagtis dito at nidikit natin dyan sa heatsink, sunog. Ayan o. Medyo delikado. Mayroon tayong marireading na 0.7 volts or 0.22 volts. Hindi pala nakakunik. Yan. Sorry. Yan yung voltahe niya. Sa biasing niya, sa base collector, ay 0.7 volts. No? Sa taas yan, ito sa taas. Sa positive line. Yan. Dito rin sa baba, ilan bang nakukuha natin dito? Pag dito tayo mag-reading, yan. Parehas din na yan 0.6 or 0.7. Okay po yan. 0.6 po siya. Kasi kung mataas ang voltahe dyan, ibig sabihin unbiasing, hindi tama yung bias ng supply ng transistor. Maaring may hissing o maugong yung amplifier. So, okay guys, salamat sa panonood. Ito ang aking may babahagi muna na pag-aayos ng ganitong klase ng amplifier.